Nagpupuri kami sa iyo, Hari naming Hesukristo. Ang pagdamay mo sa tao ay talagang patotoo na kami minamahal mo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Judas Iscariote, isa sa 12, ay nakipagkita sa mga punong saserdote. Ano po ang ibibigay ninyo sa akin kung tulungan ko kayong madakip si Jesus? Tanong niya. Noon din ay binilangan nila siya ng 30 salaping pilak. Mula noon, humanap na si Judas ng pagkakataon upang may pagkanulo si Jesus. Dumating ang unang araw ng kapisahan ng tinapay na walang libadura. Lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, "Saan po ninyo ibig na ipaghanda namin kayo ng hapunang Pampaskwa?" Sumagot siya, "Pumunta kayo sa lungsod at hanapin ninyo ang taong ito. Sabihin sa kanyang ganito ang ipinasasabi ng guro, malapit na ang aking oras. Ako at ang mga alagad ko'y sa bahay mo kakain ng hapunang Pampaskwa." Sinunod ng mga alagad ang utos ni Jesus at tinihanda nila ang hapunang Pampaskwa. Nang gabing yaon, dumulog sa hapag si Jesus, kasama ang 12 alagad. Samantalang sila'y kumakain, nangusap si Jesus. "Sinasabi ko, isa sa inyo ang magkakanulo sa akin." Nanlumo ang mga alagad at isa't isa'y nagtanong sa kanya, "Ako po ba, Panginoon?" Sumagot siya, "Ang kasabay kong sumausaw sa mangkok ang siyang magkakanulo sa akin. Papanaw ang anak ng tao ayon sa nasusulat, ngunit sa aba na magkakanulo sa kanya. Mabuti pang hindi na ipinanganak ang taong iyon." Si Judas na magkakanulo sa kanya ay nagtanong din, "Guro, ako po ba?" Sumagot si Jesus, "Ikaw na ang nagsabi." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat. Isang mapagpalang umaga po sa inyo ng Miyerkules Santo. At sa ating pong narinig na ebanghelyo, halos magkapareho sila nung ginamit na ebanghelyo kahapon, pero ang ebanghelyong pinagkunan kahapon, Martes Santo, ay mula sa ebanghelyo ni San Juan. Ngayon, ang narinig natin ay mula sa ebanghelyo ni San Mateo. Ano yung medyo pagkakaiba? Dito po sa ebanghelyo ni San Juan ay hindi pa naipagkakanulo ni Judas si Jesus. Bago sila kumain, kumbaga magkakasama o pagkatapos pa lang nun, dun pa lang ipinahayag na umalis na si Judas para ipagkanulo siya. Dito naman ay bago sila kumain, bago sila magtipon, ay nakipagkita na si Judas sa mga punong saserdote at tinanong niya kung ano ang ibibigay nila sa kanya para tulungan sila na madakip si Jesus. At yun nga po, yung halagang 30 salaping pilak. At simula nun, siya po ay naghanap na ng pagkakataon. So pag sinabing naghanap na ng pagkakataon ay nag-iispiya na. Yan. Kaya sa ilang mga pag-aaral, ang tawag natin dito sa Miyerkules Santo ay Spy Wednesday. Spy. May nag-iispiya kay Jesus. At ang nakakalungkot, ang nag-iispiyang ito ay mismong nasa circle of friends
no, dito mismo sa mga alagad na ito. At nalaman na rin ni Jesus. Dahil nga wala namang naililihim, no, kay Jesus, nalalaman niya kung ano ang nilalaman o ang saloobin ng isang tao. So, nakakalungkot na pangyayari, nakakalungkot na malaman na sa loob ng 3 taon na kasama niya itong si Judas, itong mga alagad ay may isa pa na maglalakas loob na hindi natin maintindihan, hindi natin malaman bakit magagawa ni Judas na ipagkanulo niya ang isang taong naging mabuti sa kanya, ang isang taong tumanggap sa kanya, ang isang taong kinilala yung kanyang magiging ambag para sa pagtatatag, no, ng kaharian ng Diyos. Pero ganun pa man, no, ipinagpatuloy ni Jesus ang kanyang misyon, ipinagpatuloy ni Jesus na maging mabuti sa lahat, kahit doon sa taong magkakanulo sa kanya. Yung bang, di ba, nakakalungkot isipin, dahil sa pera ay handang ibenta ng tao ang kanyang kapwa. Dahil sa pera, handa niyang ipawalang halaga ang buhay ng isang tao para lamang sa kakapiranggot na halaga. Pero may naging presyo ni Jesus, 30 pilak, 30 pirasong salaping pilak lang. So, di ba, kung dadamahin natin po yung emotion, no? Kung gaano siguro kalungkot si Jesus at gaano din nakakapanghinayang, no, na may ganitong pangyayari sa mismong mga kasamahan ni Jesus. Siguro sa umpisa pa lang, no, kung alam na ni Jesus na isa sa kanilang magkakanulo ay hindi ko alam kung sa atin ba ito mangyayari. Ano ba ang magiging reaksyon natin? Ano ba ang gagawin natin kung isa sa mga kaibigan mo, isa sa mga malalapit sa iyo na kasama mo ay biglang mayroon palang ibang nagmamatsyag pala, nagmamasid, no, para siyang CCTV, mayroon palang pinagre-reportan, hindi pala nagiging totoo sa inyong lahat. Pero ulitin ko po, no, nawa, at ito yung mas manaig sa atin, ito yung mas maiwan sa ating alaala. Hindi yung panguhudas ni Jesus, kundi yung pagiging tapat, hindi yung pagiging Judas ni Judas, kundi yung pagiging tapat pa rin ni Jesus sa kabila ng may nanguhudas sa kanila. Ito yung mas magiging hamon nawa, no, sa atin, na kahit ginagawan tayo ng mali, kahit na pinag-uusapan tayo, no, sa patalikod o kung anumang paraan sa online, manatili pa rin tayong tapat sa Diyos. Mas piliin pa rin natin ang gumawa ng mabuti sa ating kapwa kaysa ang gumanti o gumawa rin at gawan sila ng masama para patas tayo. Mahirap, no? Pero ipinakita ni Jesus kung ano ang dapat nating gawin, kung ano ang dapat natin maging reaksyon. Hindi naman po ipinagkaila ni Jesus, no, nang tanungin ni Judas, ako po ba? Ikaw na ang nagsasabi. Kasi alam naman talaga natin kung ano ang totoo. Alam natin yan, pero no, sana po ay mabigyan din tayo kung sakasakali, no? Kasi parang pag pinagninilayan ko ito, para bang binigyan pa ni Jesus ng pagkakataon si Judas sa loob o sa mahabang panahon na baka sakaling magbago ang kanyang desisyon. Pero naging buo ang desisyon ni Judas na ipagkanulo niya ang isang taong nagmahal at tumanggap sa kanya. Malaking kawalan kay Judas na gawin niya ito sa kanyang tinatawag na Panginoon. Pero muli, mga kapatid, ngayong Miyerkules Santo, nawa mas magmasid tayo na makagawa rin tayo at kung paano tayo makakagawa ng mabuti sa kapwa
at hindi kung paano natin sisirain ang isa't isa. Amen?